walang kuryente. Paano gagawin? Tiis-tiis muna. Ang hirap magnegosyo. Tiyagat, tiyagailan, paminta. Si Kuya Rowel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda po. Na-appreciate ko yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. Sopas. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Ano ibebenta nanti, no? Walang kuryente. Ang hirap magnegosyo. Tiyagat, tiyagailan, paminta. Mainit, walang kuryente. Paano gagawin? Tiis-tiis muna. Kaya ini. Maligo tayo dagat. Maligo sa dagat. Ano ba yan? Mainit, walang kuryente. So nandito po tayo kay Tia Sel sa mga amigo at walang kuryente. So hindi magagamit ang Praydora ni La Chamame o nila Elvis at hindi makapagbebenta. Yun po ang problema kapag ka walang kuryente dito. So ayan po mga amigo, hinasa na Tia Sel sa ang kanyang kutsilyo. Ayan ang matindihan. Walang kuryente, paano na negosyo? Ewan ko. Ano nga ba? So ayun mga amigo, alis po si Tia Sel sa saglit dahil po may nangyaring hindi okay dito. So ano ito po si Celia at saka si Balbina na tumutulong po para po sa pagtitinda ngayong araw. So ayun po mga amigo, wala pong walang kuryente ngayon dito dahil po sa nangyari sa bahay ni Tia Celsa. So hindi po talaga okay kapag masyadong inaabuso yung kabaitan. Aalis si Chamame para po sa luz o para po sa kuryente. Kung napapansin niyo po, putol ang kuryente nila Chamame, pati yung paupahan. Kaya lahat, buong apektado. ¿Dónde? ¿Eso ni que sacar? Sí. ¿Por qué? Porque yo le dije a su mujer no poner música a las 6, música arriba. No haga música, cuando llega a las 8. ¿Es por qué sacar? Él viene aquí a cortar. Él quiere... Tú hablar con él para cortar. No, su marido enfada que porque ella habla con su mujer. ¿Quién empadar, Nike? Nike. Por eso es El sacar. teléfono para su marido cuando Nike venía solo a cortar. Por eso sacar. Sí, todo cabe ahí dentro que no le cortar todo. Balbina, ¿dónde vas? ¿Quién? Chamame. Aquí, ¿dónde? ¿Dónde qué? Presidente de consejo. Presidente de... Esta mujer vino a alquilar aquí. Ella Asmina. tiene alquilar, vino a... ¿Quién? Asmina. Asmina. Sí, Ajá. y tiene la costumbre de que a las 6 de la mañana, no de la tarde, A las 6 de mañana. de la mañana, que tú todavía estás en la cama, Sí, pone sí. música, Pone a música. tope, que hasta allá abajo se escucha. Ajá. Yo misma, yo levanté un día aquí a las 6 de la mañana, la fui a decir que la gente aún duerme. Baja la música, no diga apaga, no. No, He baja. dicho baja. Ajá. De bajar la música, he venido a dormir. Cuando mamá ha venido al día siguiente, es cuando ella dice a mamá que yo le he dicho que apaga la música. ¿Quién ha dicho?
Yasmina. Ah, Asmina. Digo a mamá que yo he visto Baja. que tu hija dice que yo apague la música. Ah. Ella como quien. Por eso digo a mamá que no, así he dicho baja. Baja. No, no. Cuando mamá digo que dejan y escuchar, mamá habló con ella. Mamá le digo que aquí es un pueblo tranquilo. Si quiero escuchar música a tope. Pueblo aunque las 5 o las 6 de la tarde no pasa nada. No pasa pero nada. las 6 de la mañana que todo el mundo todavía está durmiendo no es bueno. Lo contó a su marido. Su chica viene a decir aquí que o él sale de su casa o él hace lo que quiere porque él lo paga. Es con la mamá digo que no hay ningún problema. Si tú quieres salir de mi casa, tú sales. Sale, sí. Cuando su marido ha venido a las 2 de la tarde, no ha llegado que mamá explique cómo era. No. Kaya po ayan mga amigo, apektado po yung negosyo nila at sa mami ngayon. Eh hindi pa naman natatapos yung lugar kung saan po titinda sila Elvis yung sa bagong pwesto. So tama naman kasi sila at sa mami. Dati pang issue niya yung issue about sa gustong umalis na ng nila Nika at saka nila Asmina. O, di ba, dati pang issue yun na sabi aalis na raw ngayong katapusan, eh, nagkatapusan na, yan pa rin sila sa bahay. Mas maganda nga kasi, nahihiya kasi si Tia Mami sa ibang mga kapitbahay kasi malakas yung music. Eh, sinabing gano'n ni Tia Mami na hinaan lang yung music, wag papatayin. Yun naman ang sabi ni Tia Mami. So, hinaan lang. Ang sabi kasi, ang kwento ni Asmina ay, patayin ang music. Alas 6 ng umaga. Siyempre mga amigo, hindi papatinag itong sila Apoyo, sila Chamame sa kanilang negosyo. At sabi nga ni Elvis, ang gawin na lang po ngayong araw ay ano ba yung Pilipinong pagkain na po pwedeng ibenta nila Lorena. So, dali-dali po ay pumunta si Chamame at saka po si Elvis sa may sentro para po bumili ng mga iluluto ngayong araw para po mayroong maibenta. Kasi ito, yung kanilang Predora, hindi po magagamit ngayon dahil walang kuryente. Kaya, ayan po, meron namang maibebenta ngayon. So, nakakalungkot lang po mga amigo, di ba? Dahil umaten ng kasal kami dati doon kila Asmina at okay naman. Walang problema. Ang saya nga eh. Tapos, ngayon naman, ito, maingay na naman dito sa buong kapitbahay nila. Siyempre, nahihiya si Chamame, nahihiya na laging ganoon na mag-ingay. Alas 6 ng umaga. So, mali-mali naman ang kwento ni Asmina. Nagsumbong pa sa kanyang asawa. Ang sabi po kasi, sabi ni Asmina sa asawa niya na si Nike ay ang patayin daw music. Ang sabi ni Chamame ay hinaan lang. So, pumunta po si Chamame sa may sa may hepe dito para sabihin po yung nangyari. Para po alam nila na kaya sila walang kuryente ay dahil po tinanggal ng ni Nike o yung asawa ni Asmina. Kaya sabi ni Chamame, sila Lorena muna ang magbenta at saka silang tatlo. So, ngayon po ay ang iluluto naman po nila ay adobo. So, adobo rice po mga amigo. Adobo with rice. Ang dami po kasi mga amigong tumatawag kay Chamame at saka kila Elvis. Ang sabing ganun, ano ba yung ibebenta ngayong araw? So, syempre kaysa mapending po mga amigo yung pagbebenta nila, eto pwede pong ibenta ang adobo with rice natin. So, ano po ba ito mga amigo? Catering na ba ito? So, mainit pa naman dahil walang kuryente mga kababayan ko. At baka ano na to, dati mga street food lang eh. Ngayon parang pang catering na yata yung ginagawa eh. Pwede na mag-cater sila Chamame nito, tsaka sila Elvis. So, joint force si Lorena, si Balbina, si Celia, tsaka si Chamame sa pagbebenta. So, tuturuan ko po sila mga amigo ng adobo na kung saan ay pinaghahalo-halo lang. So, para po, hindi ko na ibibideo mga amigo ha, yung papaano ko tuturo sa kanila yung pag-adobo. Kasi si Celia, tsaka si Apoyo ay hindi naman marunong magluto ng adobo to. Si Chamame lang.
So, usually, tuturo ko sa kanila yung mabilis na pagluluto ng adobo. Hindi na igigisa. So, halo-halo lang po mga amigo. Mhm. Ayan po mga amigo. Ito po yung, minsan ito po ang mabilisang pag-adobo po mga amigo. So, nilagay na lahat ng mga ingredients, haluin na lang. Pero yung manok po ay binanlian po ng mainit na tubig. Ayan. So, sino po ba ang nag-aadobo ng ganito mga amigo? Ewan ko, ang nanay ko po ang nagturo nito na pagka tinatamad po ay ganito mag-adobo. Halo-halo lang po. Tapos hanggang sa maluto. Ayan. Tiene que empezar a gritar, ¿eh? Como yo se lo gritaba, nene. ¡Nene! Ay, no, sumisigaw. Deja mi teléfono. Makinig ka sa nanay mo. Mapapalo ka. ¿Cómo era? Masara, esto es adobo filipino. Pero ahora que estamos en Guinea, se llama adobo guineano. Tahimik na po mga amigo ngayon dito. Ayan, at tingin ko po ay naghahakot-takot na po sila. Dito po nakatira mga amigo yung sila Asmina at sila Nike. Nakakaano lang dahil bakit naman kailangan na putulin yung kuryente. Kailangan putulin yung kuryente at ayan, pati ito damay. Walang kuryente. Buti na lang na ayos din. Kasi hindi papayag si Chamame na hindi maayos ngayong araw yung kuryente. So ayan po si Herly sumusugod po dito at nagagalit po. Dahil hindi raw po tama yon. Hindi raw po tama na tanggalin yung kuryente ng bigla-bigla. Kasi po pumasok po sa may loob nila Chamame. No está bien cuando entra la casa para sí, entrar no está bien. No está bien, y esto sí. No está, sí. Sí. No está bien cuando entra a la casa después sacar Sacar la luz y poner, no, no, es mi casa. Ajá, Problema sí, sí. así, tú ya está. Solo queremos, no, ya está. Solo es mi casa. Malaking issue po sa kanila yung mga amigo. Yung papasok ka sa bahay tapos puputulan. Kukunin yung pagpasok ka na sa bahay nila, malaking issue na eh. Eh yung pinutol pa yung kuryente. So hanggang ngayon wala po si Chamame at nakikipag-usap. Although meron ng kuryente, ang problema naman po ay ayaw ni Chamame magkaroon ng problema sa kapitbahay niya. So nagpunta po siya sa mga kapitbahay, nanghingi ng pasensya si Chamame. So siyempre si Chamame ang may responsibilidad sa mga paupahang bahay. So paano ang gagawin? Hayaan na lang natin na tama nga naman, mag-sorry nga din si Chamame. So mahirap talaga pag mayroon ka paupahang bahay, pag mga pasaway. So ganun po mga amigo. Maayos din naman na yan. Baka nga, ewan ko kasi nag-aayos na dun yung mag-aayos na sila Nike at sila Asmina, aalis na yata eh. Kung aalis, hanap na lang ng iba na uupa. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.